So what's up mga katropa, kamusta kayo at welcome back na naman sa ating channel. Sa video na ito mga katropa, mayroon tayong aayusing motor dahil natambak yung motor na ito ng 7 to 8 months. At yun nga mga katropa, kaya natambak ng ganong katagal kasi sabi nung may-ari, sinukuan na ng mga unang gumawa ng motor na ito. At ang problema ng motor mga katropa, hindi nila mapalabas yung kuryente at hindi gumagana yung fuel pump. So anong nangyari, kung ano-ano na yung ginawa at kung ano-ano na yung pinalitan, nagpalit na sila ng bagong fuel pump, dalawa ng fuel pump sila. Ganun pa rin, hindi gumagana. Nagpalit na ng pump doon sa nagpalit na ng IC doon sa fuel pump. Hindi pa rin gumagana mga katropa. Nagpalit na rin ng buong stator at ng kanyang pulser. Nagpalit na rin ng buong pulser pero ayaw pa rin lumabas nung kanyang kuryente. Tapos ito naman mga katropa, yung kanyang harness wire, medyo magulo na. Salabat-salabat na yung kanyang mga wiring. Nagmukhang pansit na. Marami kasi silang troubleshoot dito mga katropa. Hinahanap yung grounded, hinahanap yung linya, kung ano yung ginawa nila. Pero ito yung kinalabasan ng kanyang harness. Kaya ang nangyari mga katropa, nagpalit sila ng buong harness na lang. At ito naman yung kanyang stator. Kung makikita natin mga katropa, okay pa naman yung kanyang light coil. Wala pa namang damage at hindi pa sunog. Pero ang purpose kasi nila dito, yung pulser. So ayun yung isa pa sa hinihinala kung bakit walang kuryente. Kaya ang nangyari, pag walang mabiling pulser, mauobligang bumili ng buong stator. So ito yung ilan sa mga pinalitan nilang pyesa. Harness tsaka stator. Ngayon mga katropa, nung nagpalit sila ng stator tsaka ng harness, hindi pa lumalabas yung kuryente at hindi gumagana yung fuel pump. Ang ginawa nila, nagpalit sila ng computer box. Baka computer box na daw yung sira kaya hindi gumagana yung fuel pump at hindi lumalabas yung kanyang kuryente. Kaya bumili sila ng bago. Pero pagkasalpak nila mga katropa, ganun pa rin, hindi pa rin gumagana yung fuel pump at hindi pa rin lumalabas yung kanyang kuryente. Yung computer box pala mga katropa, nilagyan nila ng palatandaan, yung luma nilagyan nila ng X, tapos yung bago nilagyan nila ng check. So yun nga mga katropa, sobrang dami na nung pinalitan dito sa motor ni boss. Nagpalit na ng stator, CDI, harness, at kung ano-ano pa yung mga pinalitan nila, pero hindi pa rin nila mapagana yung motor, hindi pa nila mapalabas yung kuryente, at hindi pa nila mapagana yung fuel pump. Kaya ang nangyari mga katropa, sinukuan nila yung motor ni boss dahil nga lumulubo na yung gastos, pero hindi pa naayos yung kanyang motor. Kaya ang nangyari, halos 7 months na tambak yung motor ni boss. So kung sakaling naka-encounter kayo mga katropa ng ganitong klaseng problema, napalitan nyo ng lahat, nagpalit na kayo ng computer box, nagpalit na kayo ng buong harness, ng stator, pero ayaw pa rin lumabas yung kanyang kuryente at hindi pa rin gumagana yung kanyang fuel pump, wag nyong basta sukuan dahil sayang naman yung effort na ginawa nyo at sayang naman yung gastos ng customer kung susukuan nyo lang yung kanyang motor. Meron pa kayong isang bagay mga katropa na dapat gawin para mapalabas nyo yung kuryente at mapagana nyo ang fuel pump. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So unahin muna natin i-check mga katropa yung kanyang fuel pump. Sa fuel pump mga katropa, kapag fuel injected, dapat kapag sinusi mo yung susian ng motor, gagana dapat yung kanyang fuel pump ng ilang seconds. Siguro mga 10 seconds. Tapos mamamatay din yung fuel pump. Subukan natin mga katropa na kapag sinusi natin, dapat tumunog yung motorized ng ating fuel pump. Hawakan mo nga to ay, itabi mo dito. Subukan na natin mga katropa, nakapatay yung ating dashboard, hindi nakasusi. Dapat pag sinusi natin, kumana yung kanyang fuel pump.
So nakauna yung susi natin mga katropa at yung ating dashboard nakailaw na, pero hindi pa rin nag-trigger yung ating fuel pump, yung motor rest niya hindi nag-trigger, so hindi talaga gumagana. Ang susunod mga katropa, yung kuryente naman, i-check natin kung merong lumalabas na kuryente dito sa kanyang ignition coil. Sige, San, push button. Okay na. So, walang lumalabas na kuryente mga katropa dito sa motor ni boss. Yun yung pinoproblema ng mga unang gumawa. Walang kuryente, hindi gumagana yung fuel pump. Pero nagpalit na kayo lahat ng computer box, ng stator, ng harness, ng pulser. At lahat na pinalitan yung mga katropa pero ayaw pa rin gumana. Mayroon pa kayong isang bagay na dapat gawin at dapat palitan. Sa throttle body mga katropa ng ating motor, meron tayong dalawang piyesang makikita na nakalagay rito. So, dito sa throttle body mga katropa, meron tayong makikita ang ISC or ICS na tawag nila at merong TPS mga katropa. Yung TPS, ito yun. So yung IEC para mga katropa ito o ICS na tawag nila. Ang TPS, ito naman yung nasa baba. Ito yung nakadikit doon sa butterfly ng ating throttle body. So si TPS mga katropa, kapag sira na or mayroon ng problema, hindi gagana yung ating fuel pump at hindi rin lalabas yung kuryente ng ating motor. So maaari yung mga iba sa atin alam na ito, pero mostly sa mga gumagawa ng ganito, hindi pa nila alam na nagpalit na kayong lahat ng buong harness, ng computer box at ng stator, pero itong TPS kapag hindi nyo pinalitan, hindi rin lalabas yung kuryente niya kapag may problema yung ating TPS. Kaya kailangan magre-replace kayo ng TPS mga katropa para gumana yung ating fuel pump at lumabas yung ating kuryente. Pero mga katropa, hindi ko sinasabi na kapag hindi gumagana yung fuel pump at walang kuryente, TPS agad yung papalitan nyo. Yung TPS mga katropa, last option na to kung sakaling napalitan mo na lahat. Pero depende pa rin sa pagtutroubleshoot yan kung ano yung problema ng motor. Pero sa kaso ng motor ni boss, syempre nakita nyo naman napalitan na lahat, so ano pang itutroubleshoot ko? Syempre dito na ako sa TPS magbabase dahil lahat naman ng ano niya, ng materials niya, bago naman yung pagkakabili nila. Pero kung sakali naka-encounter kayo ng ganito at napalitan nyo na lahat, ito na lang yung last na option nyo, yung kanyang TPS para gumana yung kanyang fuel pump at lumabas yung kanyang kuryente. So heto na mga katropa yung TPS na in-order namin through online lamang. Mga 400 to 600 yung kanyang presyo. Kung gusto nyo bumili ng TPS mga katropa, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng pyesa sa online sa Shopee or Lazada. So ito yung in-order natin mga katropa, mga 3 days to 4 days dumating na yung TPS natin at subukan natin ilagay. Pinapatanggal ko na kay Lawrence yung throttle body ng motor para mailagay namin itong TPS. Renz, ilagay mo na. Yung o-ring niya, Renz, i-check mo. Tapos may mga, tignan mo kung may mga o-ring pa dyan. Kung ano yung o-ring doon, siguro ilipat mo na dito. So ilagay mo muna. So heto na mga katropa yung bago nating TPS na in-order natin online, na ilagay na natin. Tapos heto naman yung kanyang lumang TPS. Inalis natin mga katropa dahil ito yung may problema kaya hindi nila mapaandar. At ngayon mga katropa, kung kanina kapag sinusi natin, hindi tumutunog yung motorized ng ating fuel pump. Ngayon mga katropa, subukan natin isusi at titignan natin kung tutunog na yung fuel pump or under na yung fuel pump niya kapag sinusi natin. So isusi natin. Hindi tumutunog. Okay, susuuli. Pero hindi pa rin tumutunog. Ang problema na ito mga katropa, may nakalimutan pala kaming ilagay dito. Sorry po. Sabi ko na Yung ano, yung computer box. sabihin ko na sana. Buiset. Direct trigger ka. Kaya pala hindi gumagana mga katropa, walang computer box. Okay, so isusuuli natin mga katropa. So, narinig niyo yung mga katropa, gumagana na yung fuel pump natin, yung motorized niya, nagpapunction. So, ibig sabihin yan, pwede na siya magbuga ng gasolina. Ang susunod natin mga katropa, yung kuryente naman, i-check natin kung mayroon ng kuryente. Renz, push button mo nga. Bitawan mo na yung filter. Okay, push button mo ha. Sige. Sige pa. Sige na. Sige. Sige pa. So, okay na mga katropa. Meron ng kuryente yung motor ni boss. Gumagana na rin yung fuel pump niya. So, solve na yung problema mga katropa. At lahat yan, iayos na natin para mapaandar na natin yung kanyang stator, tangke. Lilinisan natin, nalagay natin ng gasolina. Papaandarin na natin. Renz, asimbulin na natin yung tangke,
Lagyan natin ng gas, yung fuel pump, tapos subukan natin paanda rin Yung charger din para mga katropa, nagpalit din sila ng bago, original yung pinalit nila dahil baka daw dun din ang problema. Kaya nagkakaroon ng grounded sa motor. Ito yung lumang charger niya at ayan yung bagong charger, pero ganun pa rin, hindi pa rin talaga yun ang problema. So ito na mga katropa, yung ginawa natin, pansamantala lang para mapaandar natin. Yan na yung bagong TPS natin. Tapos yung ating spark plug cap na ilagay na natin. At yung ating computer box, good to go na yung bagong computer box na nilagay natin. Yung tangke, may gas na mga katropa, subukan na nating paandarin. So, umandar na mga katropa sa loob ng 7 to 8 months. Ngayon lang uli umandar yung motor ni boss. At yung check engine niya rito, nagkakaroon siya ng check engine dahil yung speedometer ni boss hindi na gumagana, sira na, wala ng kable. Kapag naputol talaga ang kable dyan mga katropa, talaga nagkakaroon ng check engine yung dashboard natin, steady lang. Subukan uli natin paandarin. So yun lang mga katropa, kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, yung tipong pinalitan nyo na lahat at hindi pa rin gumagana yung kuryente, hindi pa rin gumagana yung fuel pump, huwag nyong basta-basta susukuan mga katropa. Dahil ang problema nyan, syempre yung ating TPS. Kapag sira ang TPS, hindi lalabas yung kuryente at hindi rin gagana yung ating fuel pump. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayong natutunan tuwing nanonood kayo ng ating video. Magamit nyo sa inyong panganap buhay or sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring. Sige boss, ingat! Na, umaandar na oh. See you tomorrow! Back job